dumating ang araw ng Pasko ngayong taong 2024. Kaya nga po umagang-umaga po ng Pasko, inihanda na nga po namin yung mga lulutuin. Dahil po tayo ay magpapakain sa mga taong naninirahan po dito sa bundok. Nagluto po muna po kami ng bigas sa malaking kaldero. Para hindi po mahilaw po ang kanin, kailangan po munang pakuluan. Saka po ilagay po yung bigas at halu-haluin. Para po yung nasa ilalim ay hindi po masunog. Ngayong araw nga po mga kaibigan, napaka-busy po namin. Dahil kailangan pong matapos po yung aming pagluluto. Ang aming pong ihahanda sa araw pong ito ay kailangan pong matapos bago po ang tanghali. Bumili nga po ako ng 10 kilong pansit at 10 kilong spaghetti. Merry Christmas and Happy New Year po mga kaibigan, mga followers. Ang ganap po namin ngayong araw ay magluluto po kami. Hindi lamang po yan ang aming pong ihahanda sa araw pong ito. Kaya nga po yung mga kasama ko na masisipag nagtulong-tulong na para mas mabilis pong matapos. Sinunod na nga po namin po ang pagluluto po ng spaghetti. Buti na lamang po meron po kaming malaking kaldero, malaking tulyasi at heavy duty burner. Yan, naluto po agad po ang pansit sa malaking tulyasi. Magandang araw po mga kaibigan, mga followers ko po sa Facebook. Merry Christmas and Happy New Year. Ngayong araw po ay magpapakain po tayo dito po sa bundok sa mga bata at mga matatanda. May ngipin man o wala. Marami po kaming inihandang pagkain kaya maraming tayong bubusugin ngayong araw. Kaya ang inihanda po namin, meron po kaming kanin. Ito po ay kanin. So 2 batya ang amin pong nilutong kanin. Pagkatapos po mga followers, meron po kaming inihandang fried chicken, 2 bilao din po itong fried chicken. Kami na rin po kaming plato. At meron din po kaming inihandang lumpiang chicken. Ito po ay 200 piraso. Bukod po dyan, ito po ay sauce. Saan po natin ito ilalagay itong sauce? Ito po mga followers ay para po sa spaghetti. Yan, 2 bilaong spaghetti. Tapos meron pa kaming pansit, 3 bilaong pansit po yan. Oh. Kaya ngayong araw, marami po kami bubusugin. Kaya mga followers, panoorin nyo po ito. Meron din po kaming sauce para po sa fried chicken. Dinamihan na nga po namin ang paghahanda po ng pagkain. Kasi marami rin po tayong papakainin po sa bundok pong ito. Tapos nga po maluto, saktong-sakto nga po sa oras po ng pananghalian. Pinatawag na nga po ang mga bata at mga nanay at mga tatay. Saka po natin po sila pinapila po ng maayos. Tuan po natin ang tamang disiplina sa pagkuha po ng pagkain. Dahil ang mga bata po ay nagkakagulo kapag hindi po tinuturuan. Dahil minsan lamang po dumating po ang Pasko sa loob po ng isang taon. Kaya nga po sulitin na po natin po ang ating ihahanda para po ang mga kakain ay busog na busog at satisfied. Kaya pag dumarating po ang Pasko ay may kanya-kanyang kwento tayo ng ating buhay. At wag po nating kakalimutan sa mga ganito pong karanasan ay magpasalamat po sa Panginoon dahil ang mga biyaya at pagpapala ay nagmumula po sa Kanya. At ibig, pagmamahalan at pagkakaisa po ang iparamdam po natin sa bawat isa. Hindi lamang po pag dumarating po ang Pasko, kundi sa araw-araw po ng ating buhay, lagi po natin isipin ang kapayapaan. Kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Magbigayan, magtulungan, lalo na po sa mga mahihirap at kapuspalan. Kapag po may mga dumarating sa ating blessing, ay wag po natin ipagkait sa mga katulad po nila. Dahil hindi naman po tayo pinagkaitan po ng Diyos ng mga pagpapala. Instrumento po tayo sa lupa at maging daluyan po ng mga pagpapala. Ibahagi at magsisilbing kamay ng Diyos sa paggawa ng kabutihan. Habang utay-utay pong ibinabahagi po ang pagkain, meron pa pong mga dumarating. Kaya nga po sa araw po ng Pasko, naging masaya at naging kumpleto po ang araw. Lalo na kung nagtutulungan at nagbibigayan kasama ang ating mga mahal sa buhay. Kaya nga po bago matapos ang Pasko pong ito, maraming salamat sa Panginoong Diyos na nagbigay ng pagpapala dahil sa mga blessing ng kalangitan na ipinagkaloob ngayong araw. Marami po tayong napakain at nabusog na mga bata. Ganon din po na mga matatanda. Maraming salamat din po sa mabait na sponsor.